3 taon mula ngayon, panonoorin ko ang aking walang hiyang asawa habang lumuluha siyang nakaluhod sa paanan ko. Namamalimos ng kahit isang sulyap man lamang, ang aking maderasta at mapagpanggap na biyenan ay mawawalan ng lahat ng karangyaan at titira sa isang silid na kasing dilim ng kanyang budhi. Sa sandaling iyon, hindi ako maglalabas ng kahit isang patak ng luha, kundi isang matamis na ngiti ang isasagot ko sa kanilang pagdurusa bago ko sila tuluyang iwan sa kangkungan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang gabing ito ang gabi, kung kailan ang lahat ng pinaghirapan ko ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng opisina ni Gabriel. Bitbit ang isang maliit na kahon ng cake at ang resulta ng aking pregnancy test na kani-kanina lamang ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba at saya. Ang amoy ng mamahaling pabango ng babae ay humahalo sa lamig ng aircon. At bago ko pa man maipihit ang hawakan ng pinto, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Hindi ko na kayang maghintay. Gabriel, hanggang kailan natin kailangang tiisin ang asawa mong akala mo ay santa sa sobrang bait? Narinig ko ang mahinang tawa ng aking asawa. Ang tawang dati ay nagpapatibok ng puso ko, ngunit ngayon ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa aking pandinig. Huwag kang mainip, Vanessa. Alam mo namang kailangan natin ang mga disenyo niya para sa susunod na season. Kapag nakuha na natin ang lahat, itatapon ko rin siya na parang basahan. Sabi nga ni Mama, isang tangang kasangkapan lang siya sa kumpanyang ito. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig. Ngunit sa halip na sumabog ang aking dibdib sa iyak, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi nanginginig ang aking mga kamay nang dahan-dahan kong ilabas ang aking cellphone mula sa bulsa upang simulan ang pag-record ng kanilang usapan. Sa loob ng opisina, narinig ko ang kalansing ng mga baso at ang tunog ng kanilang malanding paglalambingan sa ibabaw ng mismong lamesa, kung saan ako nagpupuyat para sa ikauunlad ng kumpanya ng mga Reyes. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa isang mensahe. Mula ito kay Doña Aurora, ang aking biyenan. Althea, nasaan na ang mga sketches para sa gala? Siguraduhin mong tapos na iyan bago ang hapunan. Huwag kang tatamad-tamad, dahil iyan lang naman ang silbi mo sa pamilyang ito. Halos kasunod nito ang pagpasok ng isang empleyado sa pasilyo, si Gina, na may dalang mga dokumento. Gulat siyang napatingin sa akin at sa daladala kong cake. Ma'am Althea, kanina pa po kayo hinahanap ni Doña Aurora sa conference room. Galit na po siya dahil wala pa raw ang report nyo. Tumingin ako kay Gina, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ko siya nginitian ng may pagpapakumbaba. Ang aking mukha ay tila isang pader na bato, walang emotion, walang bakas ng sakit. Sabihin mo sa kanya, darating ako kapag handa na ako. Ang malamig kong sagot na ikinagulat ng empleyado, muli kong ibinaling ang paningin sa pintuan ng opisina ni Gabriel. Alam kong sa loob ay kasalukuyan silang nagpapakasasa sa pagtataksil. Iniisip na hawak nila ako sa leeg. Pinihit ko ang aking cellphone upang kuhanan ng litrato ang anino ng kanilang pagsasama sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Kinuha ko ang aking wedding ring. Ang gintong simbolong dati ay itinuturing kong sagrado at dahan-dahan ko itong inilagay sa loob ng kahon ng cake. Baon sa matamis na icing na para bang isang laso na naghihintay na malunok. Walang ingay akong tumalikod. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong makita akong mahina. Hindi ko sila bibigyan ng drama na gusto nilang panoorin. Ang bawat hakbang ko palayo sa opisinang iyon ay tila isang martsa ng isang sundalong handa nang sumabak sa digmaan. Habang naglalakad ako sa lobby, muling tumunog ang aking cellphone. Si Gabriel naman ang tumatawag ngayon. Sinagot ko ito nang hindi binabago ang ritmo ng aking paghinga. Hon, nasaan ka na? Sabi ni Mama, hindi ka pa raw pumupunta sa kanya. Masyado ka namang sensitive. Alam mo namang stress lang siya sa trabaho kaya ka napapagalitan. Bilisan mo na. May surprise ako sa iyo mamaya. Ang sabi niya, ang boses ay puno ng kasinungalingan at manipulasyon. May surprise din ako sa iyo, Gabriel. Tugon ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang labaha sa sobrang kalmado. Siguraduhin mong uubusin mo ang cake na iniwan ko sa pinto mo. Iyan ang huling matamis na bagay na matitikman mo mula sa akin. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot at agad kong pinatay ang tawag.
Nilagpasan ko ang gwardya at dire-diretsyong sumakay sa aking sasakyan. Sa harap ng manibela, tiningnan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Ang Althea na laging sumusunod at nagpaparaya ay wala na doon. Ang nakikita ko na lamang ay isang babaeng may mga matang nagliliyab sa desididong layunin. Binuksan ko ang aking email at ipinadala ang isang mensahe kay Liza Santos, ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko. Ang nilalaman ay maikli ngunit malinaw. Handa na ang lahat. Simulan na natin ang paglilipat ng mga assets. Hayaan nating mabulok ang mga Reyes sa sarili nilang basura. Paalis na sana ako nang biglang may humarang sa tapat ng sasakyan ko. Isang itim na sedan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking nakasuit. Hawak ang isang envelope. Sa kanyang likuran, nakita ko si Vanessa na nakadungaw sa bintana ng opisina ni Gabriel. May mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi habang kumakaway sa akin. Tila may mensahe siyang gustong iparating na tapos na ang oras ko, ngunit hindi niya alam. Ang orasan ay nagsisimula pa lamang tumakbo para sa kanilang pagkawasak. Balang araw, tatayo ako sa harap ng mapang-aping madarasta ko habang hawak ko ang titulo ng lahat ng lupain na ipinagmamalaki niya. At itatapon ko iyon sa kanyang mukha gaya ng ginawa niya sa akin noong wala akong kalaban-laban. Ang walang kwentang asawa ko ay luluhod sa harap ng aking opisina. Hihingi ng trabaho kahit bilang driver man lang. Habang ang ahas na kabit niya ay nabubulok sa utang dahil sa sarili niyang katakawan. Ngayon, hayaan niyo silang magsaya sa aking pagbagsak. Dahil hindi nila alam na ang bawat patak ng dugo ko sa sahig ng ospital na ito ay magiging laso na uubos sa kanilang dangal. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ang unang gumising sa aking diwa. Pagdilat ng aking mga mata, ang puting kisame ay tila isang malawak na desyerto ng kawalan. Naramdaman ko ang kakaibang hapdi sa aking puson. Isang uri ng kirot na hindi kayang pawiin ng kahit anong gamot. Ngunit bago ko pa man mausal ang salitang anak, isang boses na kasing talim ng labaha ang bumasag sa katahimikan ng aking silid. Gising na pala ang reyna ng kapabayaan. Tumingin ka sa akin, Althea. Tumingin ka sa idinulot ng katangahan mo. Si Doña Aurora iyon. Nakatayo siya sa paanan ng aking kama. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang buhok at suot ang kanyang mamahaling perlas. Na tila ba galing siya sa isang party sa halip na bumisita sa kanyang manugang na kararating lang mula sa bingit ng kamatayan. Sa likod niya, nakatayo si Gabriel, nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Hawak ang isang makapal na envelope. Nasaan ang anak ko? Ang tanong ko. Ang boses ko ay paos ngunit may kalmado pa ring tono. Wala na siya, Althea. Wala na ang apo ko dahil hindi ka marunong mag-ingat. Ang sagot ni Doña Aurora, ang boses niya ay walang bahid ng pighati, kundi purong galit at panunumbat. Isang simpleng pagbubuntis lang. Hindi mo pa nagawa ng maayos. Pagkatapos kitang pakainin at bigyan ng marangyang buhay, ito lang ang ibabalik mo sa amin. Isang patay na bata. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa aking mukha. Ngunit sa halip na humagulgol, naramdaman ko ang dahan-dahang pagtigas ng aking puso. Tumingin ako kay Gabriel, umaasa na kahit kaunting protection man lang ay ibibigay niya. Gabriel, nagsalita ka. Alam mo ang totoo. Alam mo kung bakit ako nahulog sa hagdan. Hindi kumibo si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang envelope sa ibabaw ng aking mga binti. Althea, let's be realistic. Wala na ang baby. Wala na rin ang dahilan para manatili ka pa sa pamilyang ito. Mom is right. Kailangan nating ayusin ito ng mabilisan. Sign these separation papers. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit sa kung saan ka man galing. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tawang walang saya. Tanging pait. Separation papers, habang ang katawan ko ay hindi pa tuluyang gumagaling. Ganito ba kayo kadesperadong iligtas ang kumpanya nyo gamit ang mga disenyo ko habang itinatapon nyo ako? Don't flatter yourself, Althea. Mabilis na sabat ni Doña Aurora. Ang mga disenyong sinasabi mo ay pag-aari ng Reyes Garments. Binayaran ka namin para doon. Ngayon, pirmahan mo na iyan at lumayas ka sa ospital na ito bago ko pa ipatawag ang mga gwardya para kalad ka rin kapalabas. You are a failure as a wife and a total disaster as a mother. Dahan-dahan akong umupo,
Binaliwala ang hapdi sa aking tahi at ang hilo sa aking paningin. Tiningnan ko sila ng diretso sa mga mata, isang tingin na hindi nila inaasahan mula sa tangang Althea na kilala nila. Hindi ko pipirmahan ang basurang ito. Ang sabi ko ng may kapangyarihan sa bawat pantig. At tungkol sa mga disenyo ko, binayaran niyo ako para gamitin ang mga iyon. Ngunit ang copyright at ang bawat stroke ng lapis ko ay mananatiling akin. Subukan niyo itong gamitin sa susunod na Fashion Week. At sisiguraduhin kong ang buong pamilya Reyes ay mabubulok sa korte. Namutla si Gabriel, ngunit si Doña Aurora ay nanatiling mapang-api. Lumapit siya sa akin at hinablot ang aking braso. Ang lakas ng loob mong bantaan kami. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagahon sa iyo mula sa hirap? Bitawan mo ako! Ang utos ko. Ang tinig ko ay bumaba ng ilang oktaba, kasing lamig ng sementeryo. Simula sa segundong ito, wala na akong utang na loob sa inyo. Ang bawat sentimong ibinigay nyo ay nabayaran na ng dugo ng anak ko na nawala dahil sa kapabayaan nyo at sa pagtataksil ng anak mo. Padabog na binitawan ni Doña Aurora ang braso ko. Fine, mabulok ka rito. Gabriel, let's go. Hayaan mo siyang mag-isa rito. Let's see kung saan siya pupulutin ng walang pera at walang pamilya. Lumabas sila ng silid nang hindi man lang lumingon. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob at ang malakas na pagbagsak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Natila ba isang formal na pagtatapos ng 5 taon ng aking buhay bilang isang Reyes. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang baso ng tubig sa gilid ng kama. Nanginginig ang aking kamay, ngunit nang madikit ang malamig na bubog sa aking balat. Muli kong naalala ang pangako ko sa sarili ko sa opisina ni Gabriel. Ininom ko ang tubig ng dahan-dahan. Ninanamnam ang bawat lagok. Ito ang huling pagkakataon na mararamdaman ko ang hapdi ng pagkatalo. Inabot ko ang aking bag na iniwan ng nurse sa upuan. Sa loob. Nahanap ko ang aking lumang notebook, ang notebook ng mga disenyo na hindi pa nakikita ni Gabriel. Ito ang aking sandata. Ito ang aking kinabukasan. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa aking pag-iisip. Hindi ko inaasahan na may dadalaw pa sa akin. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at sumilip ang mukha ni Liza Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang ayos ng aking pagkakaupo, tila naintindihan niya agad ang nangyari. Althea, nalaman ko ang balita. I'm so sorry, ang sabi ni Liza. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Huwag kang humingi ng paumanhin. Liza, ang sagot ko. Walang bahid ng luha sa aking mga mata. Dahil ang Althea na kinakaawaan mo ay namatay na kasabay ng anak ko sa hagdang iyon, ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisira sa lahat ng itinayo ng mga Reyes. Inilabas ni Liza ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa. Binayaran ko na ang hospital bills mo gamit ang perang ipinatago mo sa akin noon. Handa na rin ang maliit na kwarto sa apartment ko. Althea, handa na ba ang plano? Tiningnan ko ang bintana, kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituing naghihintay na maabot. Higit pa sa handa, Liza, ngayong gabi, ituturing nating tapos na ang Althea Villanueva na biktima. Mula ngayon, ako na ang kanilang pinakamatinding bangungot. Pagkalabas namin ng ospital, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Habang sumasakay ako sa lumang kotse ni Liza, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakapark sa kabilang kalsada. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba, at isang pares ng mga mata ang nakatitig sa akin, mga matang pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko nakita. Bago ko pa man masuri kung sino iyon, humarurot na ang kotse ni Liza paalis. Sa aking isipan, isa-isa ko nang inilalatag ang mga piraso ng puzzle para sa aking pagbangon. Ang pamilya Reyes ay nagdiwang ng maaga, ngunit hindi nila alam na ang Reyna ay kasalukuyan ng nag-aayos ng kanyang corona. Balang araw, ang pangalang Villanueva ay magiging kasing kahulugan ng karangyaan at kapangyarihan na yuyurak sa lahat ng mapang-aping pangalan sa industriyang ito. Ang mapang-abusong biyenan ko na nagmalaki sa kanyang yaman ay matututong tumingin sa akin ng may takot. Habang ang asawa kong traidor ay mapagtatanto na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay isang rurok lamang ng pagnanakaw sa aking dugo at talino.
Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang bawat sentimo at bawat hibla ng dangal na kinuha nila sa akin. Ang apartment ni Liza ay maliit, payak, at malayo sa mansyong kinagisnan ko sa loob ng 5 taon. Ngunit sa bawat sulok nito, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin ang kalayaan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ay tila isang banayad na paalala na ang langit mismo ay nakikiramay sa aking pagdadalamhati. Ngunit sa bawat patak nito, mas lalong tumitibay ang aking paninindigan. Uminom ka muna nito, Althea. Kanina ka pa nakatitig sa kawalan. Ang sabi ni Liza habang inilalapag ang isang mainit na tasa ng tsa sa harap ko. Salamat, Liza. Pero hindi ako nakatitig sa kawalan. Tinitingnan ko ang daan patungo sa kanilang pagkawasak. Ang tugon ko nang hindi inaalis ang tingin sa bintana. Grabe ka, girl. Akala ko iiyak ka ng 1 linggo. Pero ang aura mo ngayon, parang CEO na handang manapak ng kalaban. Biro ni Liza, bagaman bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. By the way, nakuha ko na ang mga gamit mo mula sa bodega ni na Doña Aurora. Halos itapon na nila ang lahat. Buti na lang at mabilis ako. Dahan-dahan kong nilapitan ang isang lumang baul. Nagawa sa kahoy isang relikya. Mula sa aking yumaong ama. Ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Nang buksan ko ang takip nito, tumambad sa akin ang mga gamit na akala ko ay wala ng halaga. Ngunit sa ilalim ng mga lumang tela, nahanap ko ang isang kwadernong itim, ang kwaderno ng aking ama. Binuksan ko ang mga pahina nito at tila huminto ang tibok ng aking puso. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing ng mga kasuotan, mga disenyong pamilyar sa akin. Sa huling bahagi, nakita ko ang isang piraso ng papel na may lagda ni Doña Aurora Reyes, 30 taon na ang nakalilipas. Isa itong kasunduan sa pautang. Ngunit ang collateral ay ang mga disenyo ng aking ama. Liza, tingnan mo ito. Tawag ko sa aking kaibigan. Ang Reyes Garments. Hindi ito itinayo ng mga Reyes mula sa wala. Ang pundasyon ng kumpanyang ito ay ang mga nakaw na disenyo ng papa ko. Ginamit nila ang kahinaan ni papa para makuha ang kanyang mga obra. Nanlaki ang mga mata ni Liza habang sinusuri ang dokumento. My God, Althea. Ibig sabihin, all this time, akala mo utang na loob mo sa kanila ang pag-aaral mo at ang pagpasok mo sa pamilya nila. Pero ang totoo, ninakawan nila ang pamilya mo, utang na loob. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Wala na akong utang na loob. Ang bawat luha ko sa loob ng bahay na iyon ay kabayaran sa ninakaw nila. At ang pregnancy test na iniwan ko sa kanila, yun ang huling regalo ko bago ko bawiin ang lahat. Sa ilalim pa ng kwaderno, nakakita ako ng isang maliit na passbook, isang savings account na nakapangalan sa akin, na may kalakihang halaga na sapat na para makapagsimula ako ng isang maliit na negosyo. May nakalakip na sulat mula kay Papa. Para sa iyong pagsisimula, anak. Huwag mong hayaang nakatali ka sa anino ng iba. Lumipad ka gamit ang sarili mong mga pakpak. Doon lamang tumulo ang isang patak ng luha sa aking pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Pinunasan ko ito agad. Liza, kailangan ko ng abogado. Isang abogado na hindi kayang bayaran ng mga Reyes. At kailangan nating hanapin ang mga lumang supplier ni Papa sa Bulacan. Ang mga mananahi na tinalikuran nila. Wait, Althea, plano mo bang tapatan ang kumpanya nila agad? Masyado silang malaki. Pag-aalala ni Liza. Hindi ko sila tatapatan, Liza. Bubutasan ko ang kanilang barko hanggang sa sila mismo ang lumubog. Ang sagot ko habang hinahawakan ang lapis. Nagsimula akong gumuhit sa isang bakanting pahina, isang disenyo na tila isang sandata. Gagamitin ko ang intellectual property law laban sa kanila. Ang bawat sketch na ginawa ko sa loob ng 5 taon ay may lihim na pirma na ako lang ang nakakaalam. Hindi nila magagamit ang mga bagong designs nang hindi sila nadidirekta sa kaso. Lumipas ang mga oras at ang gabi ay tila naging isang silid ng digmaan. Habang inilalatag namin ni Liza ang bawat hakbang, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking kaluluwa. Ang sakit ng pagkawala ng aking anak ay ginawa kong apoy na magsisilbing liwanag sa aking landas. Biglang tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Gabriel ang lumabas sa screen. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang itong mag-vibrate hanggang sa maputol. Ngunit muli itong tumunog.
Sa pagkakataong ito, isang text message ang dumating. Althea, stop this nonsense. May mga kliyente tayong naghahanap ng final sketches. Kung hindi mo ito ibibigay sa loob ng 24 oras, idedemanda ka ni Mama sa breach of contract at theft of corporate documents. Huwag mong pilitin ang kamay namin. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Ang bawat salita ay puno ng pananakot. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam ako ng kagalakan. Kinagat nila ang pain. Liza, ihanda mo ang camera. Ang utos ko. Magpapadala tayo ng sagot na hinding-hindi nila makakalimutan. Kinuha ko ang kwaderno ng aking ama at ang passbook. Tumayo ako ng tuwid. Ang balikat ko ay tila hindi na kayang buhati ng anumang bigat ng nakaraan. Gabriel Reyes, akala mo ay ikaw ang may hawak ng baraha. Pero hindi mo alam. Matagal ko nang sinunog ang lamesang kinaupuan mo. Bago matapos ang gabi, isang boses ang narinig ko mula sa labas ng apartment ni Liza. Isang mabigat na yabag ng sapatos na tila huminto sa tapat ng aming pinto. May kumatok hindi isang banayad na katok, kundi isang malakas at otoriteryong paghampas sa kahoy. Natingnan kami ni Liza. Hinawakan ko ang kanyang braso upang pakalmahin siya. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa butas nito. Sa labas, nakatayo ang isang lalaking nakasuit. Ang parehong lalaking nakita ko sa labas ng ospital. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang warrant. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang taong nakatayo sa likuran niya, isang taong akala ko ay matagal nang wala sa buhay ko, at may dalang balitang magpapabago sa lahat ng plano ko para sa pamilya Reyes. 5 buwan mula ngayon, haharapin ko ang walang hiyang lalaking iyon sa harap ng media, habang ipinapakita ko sa buong mundo ang bawat ebidensya ng pagnanakaw niya sa aking talino. Ang mapanlinlang na maderastang iyon ay mapipilitang ibenta kahit ang kanyang mga huling alahas, para lamang pambayad sa mga utang na ako mismo ang nagdisenyo. Akala nila ay tapos na ako nang itapon nila ako sa ospital. Ngunit hindi nila alam na ang pagbabalik ko sa kanilang pamamahay ay ang simula ng kanilang katapusan. Isang ngiti lamang ang ibibigay ko habang pinapanood ko silang mawala ng hininga sa gulat. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng aking bag. Sa loob ng maliit na apartment ni Liza, ang liwanag ng bumbilya ay tila nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ng lalaking nasa harap ko. Hindi ito si Gabriel. Ito ang lalaking nakita ko sa labas ng ospital, si Attorney Dante Valderrama. Ang dating kanang kamay ng aking ama na ipinatapon ni na Doña Aurora dahil sa pagtanggi nitong makipagsabuatan sa kanilang pagnanakaw. Ang akala mo ba ay nag-iisa ka sa laban na ito? Althea, matagal kong hinintay na magising ka. Ang sabi ni Dante, ang boses niya ay malalim at puno ng otoridad. Hawak ko ang mga dokumentong magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng Reyes Garments ay nakapangalan pa rin sa iyong ama, ngunit kailangan nating pumasok sa loob. Kailangan natin ang main server password na si Gabriel lang ang nakakaalam. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik. Kung ganon, ibibigay ko sa kanila ang gusto nila, iisipin nilang sumuko na ako. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila nakikisama sa aking pagbabalik sa gusali ng Reyes Garments. Suot ko ang isang simpleng puting blusa at itim na slacks, isang anyo ng isang babaeng talunan, at walang pag-asa. Ang bawat hakbang ko sa sementadong sahig ng lobby ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng pako sa kabaong ng kanilang kasakiman. Akalain mo nga naman, bumalik ang asawa mong parang basang sisew. Gabriel, I told you, she can't survive a day without us. Ang boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Nakatayo siya sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ng aking asawa na parang isang ahas na nagmamalaki sa kanyang biktima. Si Gabriel naman ay tumingin sa akin nang may mapang-uyam ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagyayabang. So, Althea, napagtanto mo na bang wala kang pupuntahan? Ang tanong ni Gabriel habang lumalapit sa akin. Nasaan na ang matatapang mong salita sa ospital? Ngayon, luluhod ka rin sa amin para sa konting barya. Hindi ako sumagot agad. Nanatili akong nakayuko. Hinayaang isipin nilang kontrolado nila ang sitwasyon. Kailangan ko ng pera, Gabriel. At gusto ko nang matapos ang gulo sa pagitan natin. Pirpirmahan ko ang papers.
Basta hayaan niyo akong kunin ang mga gamit ko sa loob ng office mo. You see, mamasabi ko sa inyo, pera lang ang katapat niyan. Sigaw ni Gabriel patungo sa direksyon ni Doña Aurora na kasalukuyang lumalabas mula sa elevator. Ang aking biyenan ay lumakad ng may labis na katarayan. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang insulto sa aking pagkatao. Siguraduhin mong hindi ka magtitira ng kahit anong dumi rito, Althea. At pagkatapos mong pumirma, hinding-hindi ka na muling makakatapak sa pag-aari namin. Ginasamahan mo ang babaeng ito sa itaas at bantayan mo ang bawat galaw niya. Habang paakyat kami sa elevator, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang paghahanda para sa isang pagsabog. Pagpasok ko sa opisina ni Gabriel, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng kanyang sigarilyo at ang pabango ni Vanessa na tila kumapit na sa mga dingding. Bilisan mo, Althea. Marami pa kaming gagawin ni Gabriel sa lamesang iyan pag-alis mo. Bulong ni Vanessa sa aking tainga habang nagkukunwari siyang tumutulong sa pagliligpit ng aking mga gamit. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa computer ni Gabriel habang abala si Gina sa pagsagot sa isang tawag sa labas ng pinto. Sa loob ng aking palad, nararamdaman ko ang init ng isang maliit na USB drive. Ano yang ginagawa mo sa computer ni Gabriel? Ang biglang tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Mabilis kong hinarap si Vanessa. Ang aking mukha ay tila walang kamuwang-muwang. Gusto ko lang burahin ang mga personal photos namin. Hindi ko gustong makita mo kung gaano kami kasaya noon bago ka dumating at naging anino sa buhay namin. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Vanessa. Anino ako ang liwanag ngayon, Althea? Ikaw ang basurang itinatapon na. Sa sobrang kumpiyansa niya, tumalikod siya upang tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Hinahayaang makuha ko ang pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak ko ang USB drive sa gilid ng CPU. Ang screen ay dahan-dahang nag-load ng isang program na hindi nila nakikita ang Trojan horse na ginawa ni Dante. Lahat ng files, lahat ng bank accounts, at lahat ng lihim na usapan ni Gabriel ay nagsimula ng makopy patungo sa server ni Dante. Althea, tapos ka na ba? Sigaw ni Gabriel mula sa pinto. Pumasok siya at dire-diretsong lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat ng mahigpit, isang hawak na puno ng pagmamay-ari at pananakot. Pirpirmahan mo na ang mga dokumentong ito ngayon din. Inilapag niya ang mga papel sa lamesa. Isang global rights transfer na magbibigay sa kanila ng lahat ng karapatan sa aking mga disenyo habang buhay. Kinuha ko ang ballpen. Bago ko idampi ang tinta sa papel, tumingin ako kay Gabriel. Sigurado ka bang ito ang gusto mo, Gabriel? Dahil kapag pinirmahan ko ito, wala nang balikan. Just sign it, Althea, don't waste my time. Ang asik niya, dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan. Ngunit sa ilalim ng aking lagda, inilagay ko ang isang maliit na simbolo, isang krus, na may 3 guhit. Ang simbolo ng aking ama. Sa batas ng intellectual property na itinuro ni Dante, ang simbolong ito ay nangangahulugang ang dokumento ay pinirmahan sa ilalim ng duress o pamimilit na magpapawalang bisa rito sa hinaharap. Hayan, tapos na. Ang sabi ko habang ibinibigay ang papel sa kanya. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Good. Now, get out. At huwag mo nang susubukang magpakita pa sa amin kahit kailan. Sabi ni Doña Aurora na kapapasok lang. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago ako makarating sa elevator, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng opisina ni Gabriel. Gabriel, bakit biglang naghang ang computer ko? Ano itong nakasulat sa screen, access denied? Ang boses ni Vanessa ay puno ng takot. Huminto ako sa tapat ng elevator. Ang aking puso ay tumataba sa kagalakan. Lumingon ako ng bahagya at nakita ko si Gabriel na nagkukumahog na tingnan ng computer habang ang USB drive ay dahan-dahan nang natapos sa pag-upload ng virus na sisira sa kanilang system sa loob ng 24 oras. Biglang bumukas ang elevator at lumabas ang 2 lalaking naka-uniforme ng pulis. Mr. Gabriel Reyes. May natanggap kaming ulat tungkol sa illegal na paggamit ng mga dokumento ng Villanueva Estate. Kailangan niyo kaming samahan sa presinto para sa ilang katanungan. Namutla si Gabriel. Tumingin siya sa akin ng may nanlilisik na mga mata.
Althea, ikaw ang may gawa nito. Hindi ba ikaw na walang hiyang babae ka? Susugod sana siya sa akin nang harangin siya ng mga pulis. Ngumiti ako ng napakalamig, isang ngiting kasing talim ng isang espada. Huwag kang mag-alala, Gabriel. Simula pa lang ito ng sorpresa ko. At Vanessa. Huwag mong kalimutang tingnan ang ilalim ng lamesa. May iniwan akong ebidensya doon na magpapatunay na hindi lang ikaw ang anino sa buhay ni Gabriel. Habang sumasara ang pinto ng elevator, nakita ko ang mukha ni Vanessa na unti-unting nagbabago mula sa pagkapanalo tungo sa matinding pagdududa habang tinitingnan niya ang isang litrato na sadyang iniwan ko sa ilalim ng keyboard. Isang litrato ni Gabriel kasama ang isa pang babae na mas bata pa sa kanya. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang at ang Trojan horse ay nakapasok na sa kuta ng mga kaaway. 9 na buwan mula ngayon, makikita ko ang mapagpanggap na maderastang yon na nakatayo sa tapat ng pampublikong pamilihan. Ipinagbibili ang kanyang huling mamahaling bag para lamang pambayad sa upa ng kanyang maliit na kwarto. Ang walang hiyang dating asawa ko ay mawawalan ng boses sa harap ng media, habang ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay formal na ipinapasara ng pamahalaan. Nakatayo ako sa tuktok ng aking tagumpay, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa bawat binuong bitag na tahimik kong inilatag habang iniisip nilang ako ay nakaluhod sa kanilang harapan. Nakatayo ako sa loob ng simbahan ng Baklaran, kung saan ang amoy ng kandila at usok ng insenso ay humahalo sa lamig ng hapon. Sa dulo ng lumang upuang kahoy, nakaupo si Elena, ang hipag ni Gabriel na matagal nang nanahimik sa ilalim ng bakal na kamay ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng maitim na bilog, mga bakas ng taon-taon na pang-abuso at takot. Akala mo ba ikaw lang ang pinalayas at ninakawan ng pamilyang yon? Pinalabas nilang baog ako at baliw para makuha nila ang buong mana ng namatay kong asawa. Ang boses ni Elena ay nanginginig sa galit, ngunit may kasamang takot na tila anumang oras ay may lalabas na tauhan ni Doña Aurora mula sa dilim. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang aking hawak ay mabilis at mahigpit, isang tahimik na paalala na hindi na siya nag-iisa. Hindi na tayo magiging biktima. Elena, ang sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. Ibigay mo sa akin ang mga lumang payroll ledger. Kailangan kong makita kung paano ginipit ni Doña Aurora ang mga master cutter at mananahi sa Bulacan. Kumuha si Elena ng isang kulay kayumangging sobre mula sa kanyang malaking bag at inilapag ito sa aking kandungan. Nandyan ang lahat. 3 buwan na nilang hindi binabayaran nang tama si Mang Severino. Ginamit ni Vanessa ang perang pampatsweldo para bumili ng mga mamahaling alahas at iregalo kay Gabriel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang katakawan ni Vanessa ay ang eksaktong lason na wawasak sa kanila mula sa loob. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng isang hindi kilalang mensahe sa personal na email ni Vanessa. Sa mensaheng iyon, inilagay ko ang isang peking bank statement na nagpapakita na si Gabriel ay may itinagong lihim na account para sa panibagong babae. Alam kong ang isang taong tulad ni Vanessa na ibinenta ang kanyang dangal para sa pera ay magiging paranoid at mas lalong kakamkamin ang kaban ng Reyes Garments bago pa siya maiwanan. Pagkalabas ko ng simbahan, agad kaming bumiyahe ni Liza patungong May Kawayan, Bulacan. Ang lugar na ito ang dating puso ng mga gawaan ng tela ng aking ama sa isang maliit at maalikabok na pagawaan. Natagpuan namin si Mang Severino, ang pinakamagaling na master cutter sa buong lalawigan, na ang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa 40 taong paggupit ng pinakapinong seda. Ineng Althea. Ang bungad ni Mang Severino nang makilala ako. Ang kanyang boses ay may halong pighati. Pasensya ka na kung hindi kami nakadalaw noong nawala ang baby mo. Pinagbawalan kami ni Doña Aurora. Sinabi niyang tatanggalin niya kami sa trabaho kapag nakipag-usap kami sa iyo. Lumapit ako sa matanda. Yumatak ang aking tuhod sa maalikabok na sahig at dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kanang kamay upang magmano isang pagpapakita ng malalim na respeto na matagal nang tinanggal sa kanila ng mga Reyes. Huwag kayong humingi ng tawad, Mang Severino, ang sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga matang may luha. Nandito ako hindi para humingi ng awa, kundi para ibalik ang dangal ng bawat mananahi na itinapon ng pamilya Reyes.
may bago tayong workshop, mas malaki ang sweldo, may insurance, at higit sa lahat, ang pangalan nyo ang lalabas sa bawat label ng damit. Nanlaki ang mga mata ng mga lumang manggagawa na nakatayo sa paligid. Si Liza ay mabilis na inilabas ang mga kontratang inihanda ni Attorney Dante. Ngunit Althea, paano ang malaking order ng Reyes Garments para sa susunod na buwan? Kapag umalis kami, walang maghahabi ng mga formal na kasuotan para sa mga diplomat. Tanong ng isang matandang babaeng mananahi. Tumingin ako sa kanila, ang aking mga mata ay puno ng matalim na determinasyon. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit tayo aalis ngayong gabi. Hayaan natin silang mangako sa mga diplomat. Hayaan natin silang kumuha ng milyon-milyong down payment. At kapag dumating ang araw ng deliveran, ipapakita natin sa buong bansa kung ano ang mangyayari kapag ang puso ng kumpanya ay tuluyan ng humiwalay. Kagabi rin yon, tahimik na inilipat ni Liza ang higit 30 pinakamagagaling na craftsman mula sa Bulacan patungo sa aming bagong pasilidad sa Marikina. Ang bawat makina, ang bawat sulid ng sinulid, at ang bawat metro ng mamahaling tela na binili gamit ang natitirang pera ng aking ama ay nagsimula ng gumalaw sa ilalim ng aking pamamahala. Samantala, sa pamamagitan ng aking nakatagong access sa system ng Reyes Garments, pinanood ko ang paglala ng gulo sa kanilang opisina dahil sa peking mensaheng ipinadala ko kay Vanessa. Nagsimula na siyang mag-wire ng malalaking halaga mula sa corporate account ng kumpanya patungo sa kanyang personal na account sa Switzerland, sa paniniwalang kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili laban kay Gabriel. Si Gabriel naman, na nabulag sa kanyang sariling kapangyarihan, ay patuloy na pumipirma ng mga kontrata sa mga mamumuhunan nang hindi sinusuri kung may mga mananahi pa siyang natitira sa mga pagawaan. Isang gabi, habang nakatayo ako sa gitna ng aming bagong pagawaan sa Marikina, hawak ang unang damit na natapos ni Mang Severino sa ilalim ng tatak na Althea V. Tumunog ang aking personal na telepono. Isa itong text message mula kay Elena. Althea, nagwawala si Doña Aurora. Natuklasan nilang walang ni isang mananahi ang pumasok sa pagawaan sa Bulacan ngayong umaga. At ang 3 milyong pisong down payment ng French Embassy ay nawawala sa bangko. Isinusumpa kanila. Napatingin ako sa salamin na nasa aking harap. Ang suot kong simpleng damit ay hindi na nagtatago ng isang biktimang sugatan, kundi ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Binuksan ko ang aking laptop at inilabas ang press release para sa opisyal na paglulunsad ng Althea Fashion House na magaganap sa mismong araw ng nakatakdang exhibition ng Reyes Garments. Ngunit bago ko pa ma-click ang send button, isang hindi kilalang sasakyan ang huminto sa labas ng aming pagawaan sa Marikina. Ang ilaw ng sasakyan ay direktang tumama sa aking muka sa bintana. Bumaba ang isang lalaki mula sa passenger seat. Hindi si Gabriel at hindi rin si Attorney Dante. Ito po ang CEO ng pinakamalaking fashion conglomerate sa Timog Silangang Asya, ang lalaking matagal ng karibal ng pamilya Reyes, at may hawak ng isang lihim na maaring magpasabog sa buong pagkatao ni Doña Aurora. Balang araw, ang gabing ito ay itatala sa kasaysayan ng industriya bilang ang sandali kung kailan ang aking walang hiyang dating asawa at ang kanyang mapang-aping ina ay tuluyang nilamon ng sarili nilang kasinungalingan. Ang aking ahas na karibal, na akala ay nakuha na ang lahat, ay mapapagtantong. Ang tanging hawak niya ay isang walang kwentang pangarap na gumuho sa harap ng buong alta sosyedad. Habang pinapanood ko silang magkandara pa sa gitna ng kahihiyan, wala silang makikitang pagsisisi sa aking mga mata, tanging ang malamig na liwanag ng katarungang matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay punong-puno ng alab ng mga kristal na chandelier at ang mahinang kalansing ng mga mamahaling baso ng champagne. Sa bawat sulok, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Makati ay naghihintay para sa pinakainaabangang fashion showing taon, ang anibersaryo ng Reyes Garments. Ngunit sa likod ng entablado, alam kong ang hangin ay kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Gabriel, nasaan na ang mga finale gown? Bakit ganyan ang kalidad ng tahi? This is a disaster. Ang boses ni Doña Aurora ay rinig hanggang sa pasilyo, puno ng desperasyon at gigil. Mama, no, hindi ko alam, bigla na lang nawala ang mga master weavers sa Bulacan. Ang mga bagong kinuha natin, hindi nila alam kung paano gawin ang komplikadong patterns ni Althea. Ang sagot ni Gabriel, na bakas ang panginginig sa boses. Nakatayo ako sa dilim ng backstage.
Suot ang aking sariling disenyo, isang itim na terno na gawa sa pinakapinong habi ng sutla. Pinalamutian ng mga kristal na tila mga luha ng tagumpay. Kasama ko si Mr. Javier, ang CEO ng pinakamalaking fashion conglomerate na bumisita sa akin kagabi. Nagkatinginan kami. At sapat na ang isang tango upang simulan ang huling yugto ng aking plano. Biglang bumukas ang mga ilaw sa entablado. Ang musika ay nagsimulang tumugtog, ngunit sa halip na ang nakasanayang kanta ng Reyes Garments, isang malungkot at makapangyarihang himig ang bumalot sa buong ballroom, sa malaking screen sa gitna. Hindi ang mga bagong modelo ang lumabas. Sa halip, tumambad ang mga original na blueprint ng aking ama. Kasunod ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ni na Doña Aurora 30 taon na ang nakalilipas. Anong ibig sabihin nito? Patayin niyo ang projector. Ngayon din ko, sigaw ni Doña Aurora habang patakbong lumabas sa entablado. Pilit na hinahanap ang technician, ngunit huli na ang lahat. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang papalakas na alon na humahampas sa kanilang dangal. Dahan-dahan akong lumakad palabas sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng aking takong ay tila isang tunog ng hatol na nagpapatahimik sa buong paligid. Good evening, everyone. Ang simula ko, ang boses ko ay kalmado, malalim, at walang bahid ng takot. Ang nakikita nyo sa screen ay hindi lamang mga drawing. Iyan ang kaluluwa ng aking ama na ninakaw ng pamilya Reyes. At ang mga damit na ipapakita nila sa inyo ngayong gabi, yan ay mga peking kopya ng aking mga disenyo na pinilit nilang ipapirma sa akin sa ilalim ng pananakot habang ako ay nasa banig ng karamdaman. Sinungaling ka, Althea Security. Ilabas ang babaeng ito. Ang hiyaw ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy sa galit at takot. Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, si Attorney Dante ay lumakad paakyat ng entablado kasama ang mga pulis. Mr. Gabriel Reyes, Doña Aurora Reyes, narito kami para ihain ang isang cease and desist order at isang warrant of arrest para sa kasong intellectual property theft at estafa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Vanessa na dahan-dahang umaatras, pilit na nagtatago sa likod ng mga kortina. Ngunit hindi ko siya hinayaang makatakas. Vanessa, ang tawag ko, dahilan upang huminto siya sa kanyang kinatatayuan. Huwag kang magmadali bago ka umalis. Baka gusto mong ipaliwanag kay Doña Aurora kung nasaan ang 3 milyong pisong down payment mula sa French Embassy na ipinasok mo sa sarili mong account sa Switzerland. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora. Lumingon siya kay Vanessa at sa isang saglit. Ang dalawang ahas ay nagsimulang magtuklawan sa harap ng lahat. Ang mga sampal at sigawan ng dalawang babaeng dati ay nagkakaisa para saktan ako. Ay naging isang palabas na mas kapana-panabik kaysa sa anumang fashion show. Tumingin sa akin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Althea, please, pag-usapan natin ito. Mahal kita. Alam mo yan? Nadala lang ako ni na Mama at Vanessa. Lumapit ako sa kanya, hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Ngunit walang init sa aking puso. Ang pagmamahal mo, Gabriel, ay kasing dumi ng perang ninakaw nyo. Ang tanging bagay na ititira ko sa iyo ngayong gabi ay ang iyong kahihiyan. Dahan-dahan akong tumalikod sa kanila. Habang papalabas ako ng ballroom, ang mga dating yumuyuko kay Doña Aurora ay isa-isang tumabi para bigyan ako ng daan. Sa labas ng hotel, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi ng nakaraan sa aking balat. Sumakay ako sa sasakyan ni Mr. Javier. Tapos na ba, Althea? Ang tanong niya. Hindi pa. Ang sagot ko, habang nakatingin sa naglalakihang billboard ng Reyes Garments na dahan-dahang pinapatay ang mga ilaw. Ngayong gabi, pinutol ko lang ang mga sanga. Bukas, bubunutin ko na ang kanilang mga ugat. Habang bumibiyahe kami patungo sa aming bagong headquarters, tumunog ang aking cellphone. Isang video message mula sa isang hindi kilalang sender. Pagbukas ko, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa video, nakita ko si Elena, ang aking hipag, na umiiyak habang nakatali sa isang madilim na silid. Isang boses ng lalaki ang narinig ko sa background, isang boses na hindi kay Gabriel at hindi kay Dante. Masyado kang naging kampante sa iyong tagumpay, Althea. Ngayong nakuha mo na ang kumpanya,
Oras na para pagbayaran mo ang buhay na kinuha mo sa amin. Ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumapang sa aking likuran. Ang tagumpay ko ay biglang naging isang mapanganib na bitag na hindi ko nakita. Balang araw, ang hayop na dumukot sa aking kakampi ay muling lulutang mula sa putikan para lamang harapin ang aking puot na mas masahol pa sa impyerno. Ang lalaking nagtatago sa likod ng boses na iyon ay magmamakaawa para sa kanyang hininga habang pinapanood niyang naglalaho ang bawat dahilan ng kanyang pagkatao. Akala nila ay nakuha nila ang aking kahinaan. Ngunit hindi nila alam na ang bawat takot na nararamdaman ko ngayon ay nagiging krudo na magpapatakbo sa aking makina ng pagkawasak. Isang malamig na kamatayan ng dangal ang naghihintay sa kanila, at ako ang magsisilbing hukom na hinding-hindi magbibigay ng patawad. Nakahawak ako ng mahigpit sa aking cellphone habang ang sasakyan ni Mr. Javier ay mabilis na humaharurot sa gitna ng madilim na kalsada ng Makati. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang hindi ko kayang ilabas. Dahil sa bawat tibok ng aking puso, tanging ang kaligtasan ni Elena ang nananatiling mahalaga. Ang boses sa video ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan malamig, pamilyar at puno ng lason. Althea, are you okay? Namumutla ka? Ang tanong ni Mr. Javier. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ipadala mo ang video na ito kay Attorney Dante ngayon din. Ang sagot ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang hinihasang patalim. Huwag kang tatawag ng pulis sa ngayon. Ang taong ito ay hindi naghahanap ng pera. Naghahanap siya ng dugo. Mabilis kong sinuri ang background ng video, ang lumang wallpaper, ang mga nakasalansang kahon ng tela, at ang amoy ng luma at inaamag na bodega na tila nararamdaman ko sa aking balat. Yun ang lumang bodega ng aking ama sa Binondo, ang lugar na matagal nang inabandona ng mga Reyes matapos nilang makuha ang lahat. Javier, iliko mo ang sasakyan sa Binondo. Alam ko kung nasaan sila. Ang utos ko, pero delikado, Althea baka bitag ito. Ang buong buhay ko ay isang bitag, Javier. Oras na para ako naman ang maglatag ng sarili kong patibong. Habang bumibiyahe kami, dahan-dahan kong binuksan ang aking laptop. Ginamit ko ang aking admin access na naiwan sa system ng Reyes Garments. Hinanap ko ang pangalan ng lahat ng mga tauhang kinuha ni Doña Aurora sa labas ng kumpanya. Doon ko nakita ang isang pangalan na matagal nang nakabaon sa limot si Marco Cruz. Ang kapatid ni Vanessa, isang lalaking may madilim na nakaraan at dating tauhan sa mga ilegal na pasugalan. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pamilya Reyes ay hindi lang magnanakaw. Sila ay mga mamamatay tao na gumagamit ng mga anino para protektahan ang kanilang trono. Pagdating namin sa Binondo, ang katahimikan ng paligid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat eskinita. Bumaba ako sa sasakyan. Binaliwala ang amoy ng basura at ang lamig ng ambon. Ang tunog ng aking sapatos sa basang semento ay tila isang babala sa sinumang nakikinig. Dahan-dahan kong itinulak ang kalawanging pinto ng bodega. Ang tunog ng pag-ingit ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila isang hiyaw ng isang naghihingalong hayop. Nandito na ako. Sigaw ko. Ang aking tinig ay walang bahid ng panginginig. Ilabas niyo si Elena. Mula sa dilim, isang lalaki ang dahan-dahang lumabas. Hawak niya ang isang baril na nakatutok sa ulo ni Elena na nakatali sa isang silya. Ang mukha ng lalaki ay kasing tigas ng bato. Ang mga mata ay puno ng matandang galit. Si Marco Cruz nga, masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Althea, ang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang kalawang na kumakain sa katahimikan. Dahil sa iyo, makukulong ang kapatid ko. Dahil sa iyo, nawala ang lahat ng pinaghirapan namin. Pinaghirapan. Isang maikling tawa ang kumawala sa akin. Ang pagnanakaw at pagsisinungaling ay hindi trabaho. Marco, iyan ay krimen. Pakawalan mo si Elena. Ang kailangan mo ay ako. Hindi ba? Oh, ikaw. Gusto kong makita kung gaano kakatapang kapag ang buhay ng taong nagmalasakit sa iyo ay unti-unti nang naglalaho. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ko ay tila isang sugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit sa likod ng aking likuran, ang aking kamay ay dahan-dahang pinipindot ang broadcast button sa aking cellphone. Ang bawat sandali, ang bawat salita ni Marco ay kasalukuyang mapapanood ng live ng libu-libong tao sa social media. Ang mga taong kanina lamang ay humahanga sa aking tagumpay sa gala
Alam mo ba kung bakit namatay ang anak mo, Althea? Ang biglang tanong ni Marco na nagpahinto sa aking mundo. Hindi ka lang nahulog sa hagdan. Pinadulas ka ni Vanessa sa utos ni Doña Aurora. At ako ang naglagay ng langis sa bawat baitang ng hagdang iyon. Naramdaman ko ang isang matinding dagundong sa aking dibdib. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila gustong sumabog sa galit. Ang dugo ng aking anak ay nasa mga kamay ng lalaking ito at ng pamilyang pinaglingkuran ko. Ngunit sa halip na sumugod, huminga ako ng malalim. Ang aking mukha ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Salamat sa pag-amin ni Marco. Ang sabi ko, ang boses ko ay bumulong na tila isang sumpa. Dahil ang bawat salitang sinabi mo ay napanood na ng buong mundo. At sa sandaling ito, ang mga pulis ay hindi lang darating para sa estafa. Darating sila para sa murder. Ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsimulang gumitkit sa katahimikan ng gabi. Namutla si Marco. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nagsimulang manginig. Sa pagkakataong iyon, mabilis na sumugod si Javier mula sa likuran at hinablot ang braso ni Marco. Dahilan upang bumagsak ang baril sa sahig nang may malakas na kalansing. Mabilis akong lumapit kay Elena at kinalagan ang kanyang mga tali. Ang kanyang paghikbi ay tila isang musika sa aking pandinig, ang musika ng kaligtasan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ngunit ang aking mga mata ay nakatitig kay Marco na ngayon ay pinapatumba na ng mga pulis sa sahig. Tapos na, Marco. Ang sabi ko habang tinitingnan ko siyang kinakaladkad palabas. Sabihin mo kay Doña Aurora, ang huling hininga ng kanyang kalayaan ay naglaho na sa bodegang ito. Habang inaalalayan namin si Elena palabas, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang aking anak ay hindi nawala dahil sa aksidente. Pinatay siya ng mga taong itinuring kong pamilya. Sumakay kami sa sasakyan at sa unang pagkakataon. Hinayaan ko ang aking sarili na sumandal sa upuan at ipikit ang aking mga mata. Ngunit bago ako tuluyang makapagpahinga, isang tawag ang pumasok sa aking cellphone. Mula ito kay Attorney Dante. Althea, may masamang balita, si Doña Aurora. Tumakas siya sa hospital arrest at nakuha namin ang impormasyon na papunta siya sa iyong bagong headquarters sa Marikina. May dala siyang sulo. Althea, gusto niyang sunugin ang lahat ng itinayo mo. Ang aking mga mata ay biglang bumukas. Ang apoy ng ganti ay tila hindi pa tuluyang namamatay. Ang huling labanan ay hindi gaganapin sa korte, kundi sa gitna ng mga tela at makina na sumisimbolo sa aking muling pagkabuhay. Balang araw, titingnan ko ang abo ng nakaraan at lalakad ako palayo nang hindi man lang lilingon. Habang ang mapangaping matandang iyon ay tuluyang mabubulok sa selda ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang aking traidor na asawa ay habang buhay na dadalhin ang bigat ng katotohanang pinatay nila ang sarili nilang dugo at wala silang makukuhang kahit katiting na habag mula sa akin. Ngayong gabi, ang apoy na akala nila ay tatapos sa akin, ang siya mismong magsisilbing liwanag sa aking huling pagbangon. Mabilis na huminto ang sasakyan ni Mr. Javier sa tapat ng aming headquarters sa Marikina. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay hinaluan ng nakasusulasok na amoy ng gasolina. Mula sa malayo, nakita ko ang dahan-dahang pagsiklab ng kulay kahel na liwanag sa loob ng bintana ng aking workshop. Ang bawat hibla ng tela, ang bawat makinang pinaghirapan kong buuin, ay kasalukuyan ng hinahaplos ng mapanirang init. Bumaba ako sa sasakyan, bago pa man ito tuluyang huminto. Tumakbo ako patungo sa main entrance. Binaliwala ang hiyaw ni Javier na humihingi ng tulong. Sa gitna ng naglalakihang usok, nakita ko ang isang anino na nakatayo sa gitna ng silid. Si Doña Aurora, nakatayo siya doon, gusot-gusot ang kanyang mamahaling damit. At ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo. Hawak niya ang isang sulo, at sa kanyang mga mata ay makikita ang purong kabaliwan. Ang babaeng dati ay simbolo ng kapangyarihan sa Makati, ay mukha na ngayong isang ligaw na hayop na wala nang matakbuhan. Althea, halika rito. Tingnan mo kung paano naglalaho ang iyong mga pangarap. Ang sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at hikbi. Kung hindi mapapasa amin ang pangalang Villanueva, walang makikinabang nito. Susunugin ko ang lahat, pati na ang alaala ng iyong ama. Tumigil ako sa tapat niya. May layong 3 metro. Hindi ako natakot sa apoy na nasa paligid namin.
Tumingin ako sa kanya ng may malamig na pagkamuhi. Ang aking mukha ay kasing tigas ng marmol. You are pathetic, Aurora. Ang sabi ko, ang aking boses ay nangibabaw sa dagundong ng naglalagablab na apoy. Akala mo ba ay ang mga tela at makinang ito ang aking kumpanya? Nagkakamali ka, ang Althea V ay wala sa gusaling ito. Ang lahat ng aking disenyo ay naka-upload na sa server ni Mr. Javier sa ibang bansa. Ang gusaling ito, naka-insure ito ng triple sa halaga nito. Sa pagsunog mo nito, binigyan mo lang ako ng mas malaking kapital para palaguin ang aking negosyo. Nanigas si Doña Aurora. Ang sulo sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ano? Anong sinabi mo? Salamat sa pagsunog nito. Ang dugtong ko habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanya. Binaliwala ang init na tila humahalik na sa aking balat. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mong pinatunayan sa mundo kung gaano ka kadesperada at kademonyo. At ang mas masakit para sa iyo si Gabriel, kasalukuyan na siyang nagbibigay ng testimonya laban sa iyo. Sa presinto para iligtas ang sarili niya, itinapon ka na ng sarili mong anak. Aurora, isang matinis na tili ang kumawala sa lalamunan ni Doña Aurora. Susugod sana siya sa akin nang biglang bumagsak ang isang nasusunog na poste ng kahoy sa pagitan namin. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na estruktura ay nagdulot ng paglipad ng mga baga sa paligid. Althea labas na babagsak na ang buong bubong, ang sigaw ni Javier mula sa pinto. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Doña Aurora. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang napagtanto niyang wala na siyang kawala. Sa gitna ng apoy, mukha siyang isang naliligaw na bata na naiwan sa gitna ng digmaan. Ngunit sa halip na tumulong, tumalikod ako, ang habag ay isang luho na matagal nang kinuha ng pamilyang ito sa akin. Paalam, Aurora, magkita na lang kayo ni Marco sa impyerno. Ang huli kong sabi bago ako mabilis na tumakbo palabas. Pagkalabas ko, sinalubong ako ng malamig na tubig mula sa mga bumbero na kararating lang. Ang malakas na bugso ng tubig ay tila isang pagbibinyag sa aking bagong pagkatao. Napaupo ako sa semento, hinihingal, habang pinapanood ang aking workshop na tuluyang nilalamon ng apoy. Si Javier ay mabilis na lumapit at binalot ako ng isang kumot. Ligtas ka na, Althea. Tapos na ang lahat. Bulong niya. Hindi pa, Javier. Nagsisimula pa lang ang pag-aani ko ng tagumpay. Ang sagot ko, habang nakatingin sa naglalakihang usok na papaitaas sa langit. Makalipas ang ilang oras, habang ang mga bumbero ay nag-aayos na ng kanilang mga gamit, isang opisyal ang lumapit sa amin. May hawak siyang isang maliit na metal na kahon, isang vault na nakabaon sa ilalim ng opisina ng aking ama na tanging ang apoy lang ang nakapaglantad. Ma'am, nahanap po namin ito sa gitna ng mga abo. Hindi po ito nasunog dahil gawa ito sa reinforced steel. Ang sabi ng bumbero, kinuha ko ang kahon. Nang buksan ko ito gamit ang susi na lagi kong suot sa aking kwintas. Tumambad sa akin ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Hindi ito tungkol sa negosyo. Sa loob, may isang selyadong envelope na may nakasulat, para kay Althea, ang katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Binuksan ko ang envelope at binasa ang unang pahina. Ang aking kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ako isang Villanueva sa dugo, at ang taong pumatay sa aking ama ay hindi lamang sina Doña Aurora. May isa pang tao sa likod ng lahat ng ito. Isang taong kasalukuyang nakatayo sa tabi ko ngayon. Umakto bilang aking tagapagligtas. Dahan-dahan kong nilingon si Mr. Javier. Ang kanyang ngiti ay nanatiling banayad. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng sumisikat na araw, nakita ko ang isang pamilyar na singsing sa kanyang daliri, ang singsing na nakita ko sa drawing ng aking ama, sa tabi ng salitang traitor. Ang apoy ay namatay na, ngunit ang bagong digmaan ay kasalukuyan pa lang nagsisimula. Ilang buwan mula ngayon, pagmamasdan ko ang huwad na tagapagligtas na ito habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad. Palabas ng kanyang marangyang opisina, ang kanyang mukhang tila anghel ay mapapalitan ng pait at takot. Ang mapagpanggap na bilyonaryong iyon, na akala ay nalinlang ako sa kanyang mga matatamis na salita, ay matututong lumuhod sa harap ng hustisyang matagal niyang tinakasan. Sa sandaling iyon, hindi ako magsasayang ng galit, kundi isang malamig na pagtalikod ang igagawad ko sa kanya habang bitbit ko ang tagumpay na itinayo ko mula sa abo ng kanyang mga pagtataksil. Ngunit sa umagang ito, sa gitna ng usok at guho,
Kailangan ko munang isuot ang maskara ng isang sugatang biktima upang masiguro ang kanyang ganap na pagkawasak. Nakatayo ako sa tapat ng nagbabagang guho ng aking workshop. Ang itim na metal na kahon ay tila nagbabaga rin sa loob ng aking palad. Ang bawat salitang nabasa ko sa lihim na envelope ay tila mga hibla ng kuryenteng gumagapang sa aking utak. Binubura ang lahat ng tiwalang ibinigay ko sa lalaking nasa tabi ko. Ang amoy ng sunog na tela at pasang abo ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling aftershave ni Javier, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Naramdaman ko ang paglapat ng kanyang kamay sa aking balikat. Isang hawak na tila nagpapahiwatig ng pagkalinga. Ngunit sa paningin ko, ito ay tila pagyakap ng isang sawa na dahan-dahang sumasakal sa kanyang biktima. Althea, kailangan mo nang magpahinga. Hayaan mo na ang mga bumbero ang gumawa ng trabaho nila rito. Safe ka na sa puder ko. Ang sabi ni Javier, ang kanyang boses ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala. Dahan-dahan kong isinara ang maliit na vault at inilagay ito sa loob ng aking bag. Pinilit kong hindi manginig ang aking mga daliri. Tumingin ako sa kanya. Pinalambot ko ang aking mga mata. Hinayaan kong makita niya ang isang Althea na wasak at kailangan ng masasandalan. Salamat, Javier. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Parang nawalan na ako ng lakas. Oh. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang mananalong manunugal. You don't have to worry about anything. I'll take care of the insurance, the legal team, and your new office. Just focus on recovering. Habang sumasakay kami sa kanyang sasakyan, ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng aking pinakamalaking pagganap. Sa loob ng tahimik na kotse, habang tinatahak namin ang kalsada patungo sa kanyang mansyon sa Forbes Park, pasimple kong tiningnan ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa manibela. Ang singsing na may disenyong tila taga-bundok, ang parehong simbolo na iginuhit ng aking ama sa tabi ng salitang traidor. Napakuyom ang aking kamao sa ilalim ng kumot na ibinalot niya sa akin. Ang lalaking ito, ang lalaking tumulong sa akin na pabagsakin ang mga Reyes, ay siya palang mastermind sa likod ng pagbagsak ng aking pamilya 30 taon na ang nakalilipas. Ginamit niya ang mga Reyes bilang mga tau-tauhan. Hinayaan niyang sila ang maging mukha ng kasamaan, habang siya ay nanatiling malinis at naghihintay sa tamang pagkakataon para makuha ang huling piraso ng Villanueva estate ako. Is there something wrong, Althea, you're staring? Ang puna niya, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Iniisip ko lang si Doña Aurora. Pagsisinungaling ko, ang boses ko ay kasing pino ng seda. I wonder if she survived the fire. Natatakot ako na baka bumalik siya. Huwag kang mag-alala. Even if she survived, she's a walking corpse now. Walang maniniwala sa kanya. At wala na siyang pera. I made sure of that. Ang sagot niya ng may halong autoridad. I made sure of that. Ang bawat salita niya ay kumpirmasyon ng kanyang kapangyarihang manipulahin ang buhay ng ibang tao. Pagdating namin sa kanyang mansyon, sinalubong kami ng mga katulong na tila mga robot sa sobrang pormalidad. Inakay niya ako patungo sa isang kwarto na punong-puno ng karangyaan. Ngunit para sa akin, ito ay isang ginintuang hawla. Get some sleep. Althea, I have to meet some board members to discuss our merger. Bukas. Ikaw na ang opisyal na partner ko sa pinakamalaking fashion conglomerate sa bansa. Ang huling sabi niya bago niya hinalikan ang aking noo at lumabas ng silid. Nang marinig ko ang tunog ng pagpihit ng kandado mula sa labas, agad akong kumilos. Hindi ako natulog. Inilabas ko ang aking cellphone at nagpadala ng isang encrypted message kay Liza. Ngunit bago ko pa matapos ang pagtitipon ng mensahe, isang notification ang lumabas sa aking screen. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot ko ng answer, tumambad sa akin ang mukha ni Gabriel. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na Gabriel na kilala ko. Nakaupo siya sa isang sulok ng selda. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding takot. Althea, makinig ka sa akin. Huwag kang magtitiwala kay Javier. Ang bulong ni Gabriel. Ang boses niya ay nanginginig sa takot na baka may makarinig. Nalaman ko sa mga dokumento ni Mama bago siya nawala. Si Javier ang nag-utos na patayin ang tatay mo noong ayaw niyang ibenta ang lupa. At Althea, may plano siya sa iyo sa merger niyo bukas. Hindi merger ang mangyayari, kundi ang tuluyang pagbura sa pangalan mo.
Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Gabriel, ang tanong ko, nananatiling kalmado sa kabila ng dagundong sa aking dibdib. Dahil nalaman ko rin na siya ang nagbayad sa mga doktor para hindi mo malaman na may tsansa pang maisalba ang baby natin noon kung nadala ka agad sa ibang ospital. Pinatagal niya ang paglilipat sa iyo para masiguro na mawawala ang bata at tuluyan kang mawalan ng kakampi sa mga Reyes. He manipulated us all. Althea, ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Gabriel at ang ingay ng mga gwardyang sumisigaw sa background ang tumapos sa tawag. Napaiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa puot na tila lalamon sa aking buong pagkatao. Ang bawat hapdi ng aking nakaraan, ang kamatayan ng aking ama, at ang pagkawala ng aking anak, lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking dula na isinulat ni Javier. Dahan-dahan kong pinunasan ang aking mga mata. Kinuha ko ang metal na kahon at tiningnan ang huling dokumento sa ilalim nito. Isang power of attorney na nilagdaan ng aking ama bago siya mamatay. Na naglilipat ng lahat ng control sa isang lihim na trust fund sa Switzerland sa oras na malaman ng kanyang anak ang katotohanan. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin ni Javier. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay tila isang orkestra ng nalalapit na digmaan. Gusto mo ng merger? Javier, ibibigay ko sa iyo ang merger na hinding-hindi mo makakalimutan. Ang bulong ko sa dilim, biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto nang walang katok. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuit, ang mga personal na bodyguard ni Javier. Ma'am Althea, pinatatawag po kayo ni Sir Javier sa study room. May kailangan daw po kayong pirmahang urgent documents para sa press release bukas ng madaling araw. Tumingin ako sa kanila. Ang aking mukha ay muling naging maamo at sunod-sunuran. Sige, susunod ako. Hahanapin ko lang ang ballpen ko. Habang sumusunod ako sa kanila sa mahabang pasilyo, naramdaman ko ang bigat ng isang baril na nakatago sa ilalim ng aking unan kanina, na ngayon ay nasa loob na ng aking suot na robe. Alam kong ito na ang huling pagkakataon. Alinman sa dalawa magtatagumpay ako sa pagbawi ng lahat, o magiging isa na naman akong anino sa koleksyon ng mga biktima ni Javier. Pagpasok ko sa study room, nakaupo si Javier sa kanyang malaking lamesang kahoy. May hawak na baso ng scotch. Nakalatag sa harap niya ang mga dokumento na alam kong magpapawalang bisa sa aking karapatan sa Althea V. Althea, maupo ka. Let's finalize your future. Ang sabi niya nang may mapanganib na ngiti. Ngunit bago ko pa mahawakan ang ballpen, ang tunog ng isang malakas na pagsabog sa labas ng mansyon ay yumanig sa buong gusali. Ang mga ilaw ay biglang namatay. At sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang pag-click ng aking baril. Your future is over, Javier. Ang malamig kong sabi sa gitna ng kawalan ng liwanag. Ilang oras mula ngayon, panonoorin ko ang tuso at mapagpanggap na bilyonaryong ito habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Habang ang kanyang bawat kasinungalingan ay itinatambad sa harap ng buong bansa. Ang lalaking pumatay sa aking pamilya at nagnakaw sa aking kinabukasan ay mawawalan ng bawat hibla ng kapangyarihan na ipinagmamalaki niya. Sa sandaling iyon, tanging ang tunog ng mga posas ang magsisilbing musika sa aking pandinig. Ngunit dito, sa loob ng silid na ito, na balot ng dilim at usok, kailangan ko munang tapusin ang huling kabanata ng kanyang panlilinlang. Isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong mansion, sapat na upang mabasag ang mga mamahaling florera sa paligid. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng pagbasag ng mga salamin at ang papalapit na hiyaw ng mga sirena sa labas. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa anino ni Javier. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagpanik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng scotch sa lamesa. Ang tunog ng pagdait ng kristal sa kahoy ay tila isang babala. Althea, I know you're holding something. Don't do something you'll regret. Ang sabi ni Javier. Ang boses niya ay nanatiling kalmado, ngunit may talim ng pananakot. You think a small explosion can save you? This is my territory. This isn't an explosion to save me. Javier, this is a distraction to let the world see who you really are. Ang sagot ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal ng baril na hawak ko. Nararamdaman ko ang bigat nito sa aking palad. Ang bawat ukit ng gatilyo ay tila humahalik sa aking daliri.
You're a designer, Althea, not a killer. Ibigay mo sa akin ang baril. Pagpapatuloy niya habang dahan-dahang tumatayo at humahakbang palapit sa akin. You're right. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako tulad mo na kayang pumatay ng sariling kaibigan para sa lupa. O pumatay ng isang hindi pa isinisilang na sanggol para lamang sa kontrol. Ang hiyaw ko. Ang bawat salita ay puno ng puot na matagal kong ikinulong. Nalaman ko na ang lahat. Javier, ang bawat lason na ipinakain mo sa amin, ang bawat manipulasyon mo sa mga Reyes tapos na ang lahat. Tumigil siya sa paglakad. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tawang nakakapangilabot dahil walang bakas ng pagsisisi. So, nalaman mo na rin pala? Well, it doesn't matter. Ang mga dokumentong pipirmahan mo sana, those are already digitalized with your forged signature. Bukas ng umaga. Althea V is officially mine. At ikaw, you'll just be another tragic headline of a woman who couldn't handle the pressure of her success. Talaga po ang mitya ng aking munting tawa. Tingnan mo ang monitor ng computer mo. Javier, oh, I forgot. Walang kuryente. Pero sa labas, ang bawat file sa server mo ay kasalukuyan ng kinukuha ni Attorney Dante. Ang pagsabog sa labas ay hindi gawa ng mga bumbero. Iyon ay ang pagwasak sa iyong private vault kung saan mo itinago ang mga orihinal na kasunduan ng papa ko. Biglang nagbago ang anyo ni Javier. Ang kanyang kalmado na mukha ay napalitan ng isang nanlilisik na ekspresyon. You little. Susugod sana siya sa akin nang biglang bumukas ang pinto ng study room nang may malakas na puwersa. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa aming mga mukha. Kasunod nito ang pagpasok ni Liza at Attorney Dante, na kapwa hinihingal ngunit may mga matang nagliliyab sa tagumpay. Sir Javier Valderrama, you are under arrest for the murder of Armando Villanueva and multiple counts of corporate fraud and arson. Ang sabi ng opisyal ng pulis habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit si Javier ay mabilis na kumilos. Hinablot niya ang isang matalim na letter opener mula sa kanyang lamesa at itinutok ito sa kanyang sariling leeg. Huwag kayong lalapit, Althea. Akala mo ba ay nanalo ka na isang tawag ko lang? At ang lahat ng mga mananahimo sa Marikina ay mawawalan ng tirahan. I have their contracts. I have their lives in my hands. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa at pandidiri. Ang mga mananahi ko, sila ang unang nagsumbong sa akin tungkol sa mga tauhan mong umaaligid sa kanila. Javier, they are safe. Hindi mo sila hawak dahil hindi mo kayang bilhin ang katapatan ng mga taong itinuring kong pamilya. Nabitawan ni Javier ang letter opener nang may mahinang kalansing sa sahig. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang kanyang kapangyarihan ay dahan-dahang naglalaho na parang usok sa hangin. Nilapitan siya ng mga pulis at mabilis na piniit ang kanyang mga kamay sa likod gamit ang posas. Habang kinakaladkad siya palabas, huminto siya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Hindi pa ito tapos, Althea. You still don't know the whole truth. Your father, he didn't just die for the land. He died because of a secret that you are still carrying. Ano pang kasinungalingan yan? Javier, ang tanong ko. Ngunit naramdaman ko ang isang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ask Attorney Dante about the second will. Ask him about your mother. Ang huling bulong niya bago siya tuluyang inilabas ng silid. Naiwan kaming tatlo sa loob ng gumagapang na katahimikan. Tumingin ako kay Attorney Dante, na biglang umiwas ng tingin at dahan-dahang ibinaba ang kanyang hawak na dokumento. Dante, anong sinasabi niya? Ang tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng pagod at bagong takot. Inabot sa akin ni Dante ang isang luma at kupas na envelope na kinuha nila mula sa vault ni Javier. Althea, may isang bagay kaming itinago sa iyo para protektahan ka. Ang iyong ama, hindi siya namatay ng walang laban. At ang iyong ina, hindi siya namatay sa panganganak gaya ng alam mo. Binuksan ko ang envelope at tumambad sa akin ang isang litrato ng isang babaeng kamukhang kamukha ko. Ngunit may suot na uniforme ng isang nurse sa loob ng isang psychiatric facility. Sa likod nito, may nakasulat na petsa, isang petsa na nitong nakaraang taon lamang. Buhay ang nanay ko, ang bulong ko, habang ang buong mundo ko ay muling yumanig sa isang katotohanang mas matindi pa sa anumang apoy na naranasan ko. Balang araw, matatapos din ang mahabang paglalakbay ko
sa madidilim na eskinita ng nakaraan, at sa bawat lihim na aking mabubunyag. Itatayo ko ang isang kaharian na hindi na muling mabubuwag ng kahit anong bagyo, ang mapanlinlang na tagapagligtas na nagtangkang itago sa akin ang katotohanan ay pagmamasdan ko habang nilalamon siya ng kanyang sariling mga anino. Wala akong ititirang puwang para sa awa. Tanging ang matalim na liwanag ng katotohanan ang mananaig. Ngayong araw, ang huling pinto ng sanktuaryo ay dahan-dahan kong bubuksan at doon ko matatagpuan ang nawawalang piraso ng aking pagkatao. Ang sasakyan ni Attorney Dante ay dahan-dahang gumagapang sa mabatong daan patungo sa isang liblib na bahagi ng Antipolo. Ang amoy ng basang lupa at ang malalamig na simoy ng hangin mula sa mga bundok ay tila nagbibigay ng kakaibang bigat sa aking dibdib. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na naghihiwalay sa amin ni Dante. Ang bawat sulyap ko sa kanya ay puno ng tanong na hindi ko pa kayang bigkasin. Bakit, Dante? Bakit ngayon lang? Ang tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hamog sa labas ng bintana. Huminga ng malalim si Dante. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang tatay mo, Althea, bago siya mawala, gumawa siya ng isang mahirap na desisyon. Ang iyong ina, si Maribel, ay biktima ng isang matinding trauma na dulot ng mga Valderrama. Inakala ni Armando na sa pagtatago sa kanya sa Sanctuario de Mercedes, maililigtas niya ang buhay nito mula sa kasakiman ni Javier. Iniligtas o ibinilanggo tapat ang mabilis kong buwelta. Tiniis ko ang 5 taon sa pamilya Reyes na nag-iisa, habang ang nanay ko ay buhay pa pala at nagdurusa sa isang pasilidad. Hindi mo naiintindihan, Althea, Maribel. She wasn't herself anymore. Ang bawat tahi ng tela, ang bawat disenyo ng Villanueva, ay naging paalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Inisip ng tatay mo na mas mabuting isipin mong wala na siya kaysa makita mo siyang unti-unting nauubos sa loob ng isang psychiatric ward. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mataas na gate na kulay puti. Ang nakasulat na Sanctuario de Mercedes ay bahagya ng kupas. Tila ba ang lugar na ito ay sadyang kinalimutan na ng panahon? Ang tunog ng pagpihit ng malaking susi sa kandado ay umaling-awngaw sa paligid, na tila ba isang hudyat ng pagpasok sa isang mundong balot ng mga alaala. Dahan-dahan kaming naglakad sa malinis at puting pasilyo. Ang amoy ng sabon at antiseptiko ay kasing tindi ng amoy sa ospital nung nawala ang anak ko. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Sa dulo ng pasilyo, may isang maliit na hardin na napapalibutan ng matatayog na pader. Doon, nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa isang silyang kahoy. Ang kanyang buhok ay maputi na, ngunit ang kanyang tindig ay bakas pa rin ang karangyaan ng isang Villanueva. Nakatalikod siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa isang paraan na tila ba may hinahabi siyang hindi nakikitang tela. Ang bawat kilos ng kanyang mga daliri ay tila isang sayaw ng isang master weaver, isang kilos na pamilyar sa akin sa bawat gabi ng aking pagtatrabaho. Ma, ang bulong ko. Ang salitang ito ay tila isang estranghero sa aking lalamunan. Huminto ang babae sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo, ang kanyang muka. Ito ang mukhang nakikita ko sa salamin bawat umaga. Ang parehong hugis ng mata, ang parehong kurba ng mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa isang dimensyon na hindi ko maabot. Ang sinulid, Althea, ang sinulid ay kailangang diretso. Kapag nabuhol ang hibla, masisira ang buong disenyo. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kalungkutan na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig ang kanyang balat, kasing lamig ng mga estatwa sa simbahan. Ma, ako ito, si Althea. Narito na ako para kunin ka. Tumingin siya sa akin ng diretso. Sa isang sandali, nakita ko ang isang kislap ng katinuan sa kanyang mga mata. Althea, ang aking maliit na ibon. Bakit ka narito? Hindi ba't sinabi ni Armando na huwag kang palalapitin sa mga anino? Ang mga Valderrama. Kukunin nila ang iyong liwanag. Wala na si Javier. Ma, wala na ang mga Reyes. Tapos na ang digmaan, ang sabi ko, habang pinipilit kong pigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Hindi pa tapos, anak! Ang biglang bulong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at puno ng takot.
Ang tunay na kaaway ay hindi si Javier. Ang tunay na kaaway ay ang taong humahawak sa mga dokumento ng Villanueva Estate ngayon. Ang taong nagbayad sa sanktuaryo upang manatili akong nakakulong dito kahit maayos na ang aking isip. Nabitawan ko ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang isang matinding kilabot na gumapang sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon kay Attorney Dante na nakatayo sa likuran ko. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkalinga. Dante, ang tanong ko, isang mahinang tunog ng pagpihit ng baril ang narinig ko mula sa ilalim ng kanyang coat. Ang iyong ina ay tama, Althea. Masyado kang naging focus sa mga halatang kaaway. Nakalimutan mong ang pinakamapanganib na ahas ay ang nakasuot ng uniforme ng isang tapat na lingkod. Ikaw, ang bulong ko, habang unti-unting nagtatagpi-tagpi ang katotohanan. Ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Si Javier, tau-tauhan mo lang din siya. Si Javier ay isang malakas na tool, ngunit siya ay padalos-dalos. Ang tatay mo ay namatay dahil nalaman niya ang tungkol sa aking mga lihim na transaksyon gamit ang pera ng mga Villanueva. At ikaw, Althea, ikaw ang susi para tuluyang mailipat ang lahat ng ari-arian sa akin nang hindi naghihinala ang gobyerno. Ang kailangan ko lang ay ang iyong lagda sa merger bukas. Biglang tumayo ang aking ina. Ang kanyang dating mahinang anyo ay napalitan ng isang awtoridad na tila ngayon ko lang nakita. Hindi mo siya makukuha, Dante, dahil ang merger na pinirmahan niya kaninang madaling araw, yun ay isang donasyon inter vivos patungo sa isang pundasyon na hindi mo kailanman mapapakialaman. Namutla si Dante. Anong sinasabi mo? Mabilis kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Napanood mo na ba ang balita? Dante, ang mga pulis ay hindi lang para kay Javier. Kanina pa silang nasa labas ng pinto ng sanktuaryo. Ang pagpunta ko rito ay hindi lang para hanapin ang nanay ko. Ito ay para huliin ka sa aktong pagbabanta sa amin. Ang tunog ng mga sirena ay muling umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito ay mas malakas at mas malapit. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, mabilis na lumapit si Dante sa akin at tinutukan ako ng baril sa sentido. Kung babagsak ako, isasama kita. Althea, ang hiyaw niya. Sa gitna ng tension, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa braso ko. Ang aking ina. Sa isang mabilis na galaw na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Itinulak niya ako palayo at hinarap si Dante. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Balang araw, tatanawin ko ang sandaling ito bilang ang huling paglagot sa kadenang gumapos sa 3 henerasyon ng aking pamilya. Ang mapaninlang na huwad na tagapagligtas na ito ay mabubulok sa isang selda kung saan ang tanging maririnig niya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang mga kasinungalingan. Ang aking mga dating kaaway na nag-isip na tapos na ako ay mapagtatanto na ang apoy na sinindihan nila ay naging sulo na naglantad sa kanilang lahat. Ngayong gabi, ang huling hibla ng katarungan ay ganap ng mahahabi at wala akong ititirang puwang para sa kahit katiting na habag. Ang nakatutulig na tunog ng pagputok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng hardin, na tila ba isang hiyaw ng langit na hindi na makatiis sa tagal ng kawalang katarungan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtulak sa akin ng aking ina, ang kanyang lakas na nagmumula sa instinct ng isang magulang na handang mamatay para sa kanyang anak. Bumagsak ako sa damuhan. Ang aking pandinig ay bahagyang nabingi, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa bulto ng taong nasa harap ko. Hindi ako ang tinamaan. Ang bala ay bumaon sa matandang puno ng nara sa likuran ko. Dahil sa mismong sandaling iyon, ang braso ni Dante ay mabilis na hinablot ng isang operatiba ng Special Action Force na kanina pa palang nakatago sa mga anino ng sanktuaryo. Bitawan mo ang baril, Dante. Tapos na ang dula-dulaan mo. Ang sigaw ng opisyal habang mabilis nilang pinadapa si Dante sa malamig na semento. Ang tunog ng pagtama ng mukha ni Dante sa lupa ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa aking paningin. Ang lalaking nagsuot ng maskara ng katapatan sa loob ng 30 taon ay isa na ngayong kaawa-awang nilalang na pilit na pumipiglas sa ilalim ng mga bota ng pulisya. Mabilis akong gumapang patungo sa aking ina. Mama, okay ka lang ba? Ang tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa takot na baka may sugat siya. Dahan-dahang tumayo si Maribel Villanueva. Pinapagpagan ang kanyang puting damit ng may dignidad na hindi kayang sirain ng kahit anong pasilidad.
Ang kanyang mga mata, na dati ay tila nakatingin sa malayo, ay naglalabog na ngayon ng isang talino at tapang na matagal na niyang itinago para sa sandaling ito. Ayos lang ako. Althea, ang mga Villanueva ay hindi basta-basta natitibag ng isang bala. Ang sabi niya, ang boses niya ay malinaw at puno ng awtoridad. Tumingin ako kay Dante habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang salamin ay nabasag at ang kanyang mamahaling suit ay puno na ng dumi. Dante, akala mo ba ay hindi ko napansin ang mga butas sa kwento mo? Noong gabing sunugin ni Aurora ang workshop ko, doon ko napagtanto na ikaw lang ang may susi sa vault ng papa ko. You played everyone the Reyes family, Javier, and me, but you forgot one thing: a daughter's intuition is more powerful than any legal loophole. You will gain nothing. Althea, lahat ng pera ng Villanueva ay nakatali sa mga offshore accounts na ako lang ang may access. Ang hiyaw ni Dante. Ang kanyang laway ay tumatalsik sa gitna ng desperasyon. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa ang anino ko ay tuluyang lumamon sa kanyang anyo. Hindi na mahalaga ang pera, Dante. Dahil sa sandaling ito, ang mga awtoridad sa Switzerland ay kasalukuyan nang nag-freeze sa lahat ng accounts na sinasabi mo gamit ang ebidensyang nakuha namin ni Liza sa server mo kagabi. Ang tanging matitira sa iyo ay ang orange na uniforme ng bilangguan. Iniwan ko siyang nagsisisigaw sa kawalan. Binalingan ko si Liza at Attorney Dante, ang tunay na Attorney Dante na pinsan ng aking ama na kararating lang mula sa Amerika para tumulong sa kaso. Ang Dante na nasa harap ko kanina ay isang impostor na matagal nang pumatay sa tunay na pangalan ng aming pamilya. Makalipas ang ilang araw, ang buong bansa ay niyanig ng pinakamalaking fashion scandal sa kasaysayan. Ang Reyes Garments ay formal nang idineklarang bangkarote. Si Gabriel at Vanessa ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa pakikipagsabwatan sa mga ilegal na gawain ni Javier Valderrama. Si Doña Aurora, na nakaligtas sa sunog ngunit nabulag ang isang mata, ay inilipat sa isang pasilidad na kasing dilim ng kanyang puso. Nakatayo ako sa tuktok ng bagong Villanueva Tower sa Makati. Ang amoy ng bagong pintura at ang sariwang hangin mula sa roof deck ay tila isang hudyat ng bagong simula. Sa tabi ko, ang aking ina ay nakatitig sa malawak na skyline ng Maynila. Anong iniisip mo? Althea, ang tanong ni Ma habang hinahaplos ang aking buhok. Iniisip ko ang anak ko. Ma, ang bata na kinuha nila sa akin. Pakiramdam ko, sa bawat tagumpay na nakukuha ko ngayon, ay inaalay ko para sa kanya. Ang sagot ko, ang aking boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagsisisi. Ang iyong anak ay magiging proud sa iyo, Tahad. Althea, pinatunayan mo na ang isang babaeng Filipina ay hindi lang marunong magmahal, marunong din siyang lumaban para sa kung ano ang tama. Ang sabi ni Ma, binuksan ko ang isang folder na dala ni Liza. Ito ang huling report ng aming kumpanya. Ang Althea V ay hindi na lang isang tatak ng damit. Ito ay naging isang kilusan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga dokumento, may isang papel na nalaglag, isang sulat na walang selyo. Pagbukas ko, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sulat ay galing kay Gabriel, mula sa loob ng bilibid. Althea, alam kong wala na akong puwang sa buhay mo. Pero bago ako mamatay dito, kailangan mong malaman. Ang sanggol na akala mo ay nawala sa hagdan. Hindi siya namatay. Althea, buhay ang anak natin. Ibinenta siya ni Mama sa isang pamilya sa ibang bansa para hindi mo na siya maging alaslaban sa amin. Hanapin mo siya sa Zurich, Althea. Iyon ang huling hiling ko. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Ang tagumpay na akala ko ay buo na ay biglang naging butas-butas na tela. Ang katarungan ay nakuha ko na. Ngunit ang pinakamahalagang piraso ng aking puso ay kasalukuyan pa palang humihinga sa kabilang panig ng mundo. Tumingin ako kay Ma, na tila naramdaman ang bigat ng balita. Ma, kailangan nating mag-book ng flight patungong Switzerland. Ang digmaan para sa yaman ay tapos na. Ngunit ang biyahe para sa aking tunay na kaligayahan ay kasalukuyan pa lamang magsisimula. Ang bawat hibla ng niebe na bumabagsak sa mga kalsada ng Zurich ay tila isang banayad na haplos ng langit. Hinuhugasan ang huling bakas ng alikabok at dugo mula sa aking nakaraan. Sa loob ng 5 taon,
Nanirahan ako sa isang mundong punong-puno ng ingay, pagkakanulo, at puot. Akala ko, ang rurok ng aking tagumpay ay ang makita ang aking mga kaaway na nagkakandara pa sa dilim. Ngunit habang nakatayo ako rito, sa harap ng isang payak na bahay na may tanawin ng lawa, napagtanto ko na ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang pagbawi sa bahagi ng iyong kaluluwang akala mo ay tuluyan ng pumanaw. Sa tabi ko, ang aking ina na si Maribel ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi sa sakit ng nakaraan, kundi sa pag-asang matagal na naming ipinagkait sa aming mga sarili. Althea, tingnan mo, ang bulong ni Ma. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin. Mula sa pintuan ng bahay, isang maliit na batang lalaki ang lumabas. Nakasuot siya ng makapal na asul na jacket, at ang kanyang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid habang hinahabol niya ang isang puting aso sa niebe. Sa bawat galaw niya, sa bawat kurba ng kanyang ngiti, at sa kislap ng kanyang mga mata, nakita ko ang aking sarili. Nakita ko ang bawat panalangin na akala ko ay hindi dininig. Hindi ako sumugod na ang may sigaw o hagulgol. Bilang isang Althea Villanueva na hinubog ng apoy at bakal, lumapit ako ng may kalmado at marangal na tindig. Ang mag-asawang Swiss na nag-alaga sa kanyang mga taong biktima rin ng panlilinlang ni Doña Aurora ay sinalubong kami ng may pag-unawa. Sa loob ng mahabang usapan, sa tulong ng mga dokumentong dala ni Attorney Dante, ang katotohanan ay dahan-dahang nailatag. Walang gulo, walang demanda, tanging ang pagkilala sa isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Mama, ang mahinang tanong ng bata nang lumapit ako sa kanya. Bagaman lumaki siya sa ibang wika, ang tawag ng dugo ay hindi nangangailangan ng salin. Dahan-dahan ko siyang niyakap. Ang init ng kanyang maliit na katawan ang huling piraso ng puzzle na bumuo sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng Villanueva Tower, ang lahat ng parangal sa Paris at New York, ay nawalan ng halaga kumpara sa tibok ng puso ng aking anak. Habang pabalik kami sa Pilipinas, nabalitaan ko ang huling hantungan ng mga taong sumira sa aming buhay. Si Gabriel ay nanatili sa loob ng rehas. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagkabigo. Si Vanessa ay nabubuhay ngayon sa takot sa mga taong pinagkakautangan niya. Isang anino ng babaeng dati ay nagmamalaki sa ganda at nakaw na yaman. At si Doña Aurora, ang huling balita ay wala na siyang maalala. Isang matandang bulag na nakatitig sa pader. Pilit na binibilang ang mga barya na wala naman sa kanyang mga kamay. Napagtanto ko na ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanilang ginawa. Ang patawad ay ang pagpili kong hindi na sila bigyan ng kahit isang segundo ng aking oras at emosyon. Ang aking kapayapaan ay ang pinakamabigat na parusa para sa kanilang kasamaan. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming rest house sa Tagaytay. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinapanood ko ang aking anak na naglalaro sa damuhan kasama ang kanyang lola. Ang Althea V ay isa na ngayong imperyo, ngunit hindi na ito ang sentro ng aking mundo. Ang aking tagumpay ay hindi na sinusukat sa dami ng benta, kundi sa katahimikan ng aking gabi at sa katiyakan na wala ng aninong susunod sa amin. Ang kaligayahan ng isang babae ay hindi nasusukat sa pagkapit sa isang lalaki sa kabila ng sakit. Ang tunay na kaligayahan ay ang hindi pagkawala ng iyong sarili habang minamahal mo ang iba. At para sa mga kababaihang nakikinig, ang bawat sugat nyo ay hindi marka ng inyong pagkatalo, kundi mga disenyo ng inyong muling pagkabuhay. Ako si Althea Villanueva. Ako ay isang anak, isang biktima, isang reyna, at higit sa lahat isang ina. Ang dula ng aking buhay ay natapos na sa isang matamis na tagumpay, at ang bawat hibla ng aking bukas ay dahan-dahan ko nang hinahabi ng may pag-asa.